Eto, palitan tayo ng kuro-kuro. Opinyon po namin 'to mga kapatid, tabi-tabi po sa mga Kathniel supporters. Pero alam po namin na ito rin ang inyong nararamdaman, nalulungkot din kayo. May isang eksena doon na siguro po ay hindi niyo nakita pero kami po ay kumpleto, yung lumapit po si Daniel kay Catherine at akma nahahawakan siya, gumanon si Catherine. Nung inaayos ng kanyang hairdresser ang kanyang buhok, lumapit muli si Daniel. Dito ang ayos, pumaganon siya. O, umiwas! Kasabay na muling pagbabalik sa taon ng ABS-CBN Christmas Special 2023 sa Smart Araneta Coliseum ay muling pagbabalik kilig sa fans, supporters, audience at netizens nang muling makitang magkasama sa iisang entablado sina Kathen Bernardo at Daniel Padilla o mas sikat sa kolektibong termino na Kathniel. Ginanap ang Christmas special ng network nitong Miyerkules. Tradisyonal ng Kapamilya Network ang ganitong mga event. Bago pa man ang ganap na ito, inaasahang nakaabang ang mga manunood sa appearance ni Kathen Bernardo at Daniel Padilla na matapos ang kumpirmasyon ng hiwalayan, expected na hiwalay na rin silang bubulaga sa mga performance. Subalit hindi ito ang nangyayari at hindi inaasahan ng mga manunood na muling magkakasama ang dalawa sa isang performance. Inawit nila ang I'll Be There For You. Kilalang theme song ito ng hit American sitcom na Friends. Ito ang unang appearance nila together matapos ang kumpirmasyon ng breakup na talaga namang pinag-uusapan ng halos lahat at pati mga politiko ay affected din. Maririnig naman ang hiyawan ng audience sa tuwing nagkakalapit ang Kathniel. Pero mapapasin hindi na gaya ng dati, hindi na ganoon ka-sweet ang dalawa sa isa't isa at wala na ring holding hands, bagay na nakakapanibago raw. Ngunit hindi pa rin nawawala sa mga mukha nila ang ngiti para sa isa't isa. Marami naman sa mga netizen ang pumupuri sa dalawa dahil sa kabila raw ng hiwalayan nila ay makikita pa rin ang professionalism at pagiging sibil nila. Ang muli nilang pagtatagpo pagkatapos ng kanilang paghihiwalay at naganap na nga ang lahat, di ba naman, Romel? Correct! Nag-trending na naman po ang tambalang Kathniel, ganon. Oo. Yan, pero alam mo, hindi lang yung walang kilig yun ang opisyal na pahayag ng kanila mga tagahanga. Wala na yung kilig, wala na yung spark, di ba? Pero ang mas markado yung pag-iwas ni Catherine kay Daniel. Di ba? Nakita mo, eto, palitan tayo ng kuro-kuro. Opinyon po namin to mga kapatid, tabi-tabi po sa mga Kathniel supporters. Pero alam po namin na ito rin ang inyong nararamdaman, nalulungkot din kayo. May isang eksena doon na siguro po ay hindi nyo nakita pero kami po ay kumpleto. Yung lumapit po si Daniel kay Catherine at akma nahahawakan siya, gumanon si Catherine. Nung inaayos ng kanyang hairdresser ang kanyang buhok, lumapit muli si Daniel. Dito ang ayos, pumaganon siya. O, umiwas. Yes. O, ikaw naman, ano yung napansin mo? Naku, eto pa yung sa backstage, hinawakan ni Daniel yung bewang. Talagang gumanya, kita-kita mo yung iwas. Dire-diretso iwas, walang balikan ng ulo, ha? Iwas. At dito po natin makikita, mga kapatid, na talagang si Catherine po ay nasaktan ng todo. 100% po ang sakit na kanyang naramdaman sa kanilang paghiwalay ni Daniel Padilla. Ano pa rin, tinatalo pa rin siya nung sama ng loob talaga dahil kung pagmamahal ang iibabaw, mangingibabaw, pag nakita niya si Daniel, hindi kakayanin. Kasi tingnan mo umiiwas siya talaga. Ibig sabihin, todo-todo ang kanyang sama ng loob hanggang ngayon. Yun. Hindi niya maging matigas para panindigan ng kanyang desisyon, para maipamuka na tama ang desisyon niya. Ganon. Ayan, eto, oo. Eto, sabi ni Juris Dr. Channel, ini-imagine ko lang si Juris na nasa Amerika. Kasi siya ang lider-lideran
siya ang tagapamuno ng departamento niya. Sabi siguro niya sa mga puti, okay, just work. Continue working. I'm so busy here with my job. Nako, busy with my job. Ito pala ang kanyang pinagkakabisihan. Ang sabi niya, diyan natin makikita kung gaano ka-professional si Catherine Bernardo dahil naihihiwalay niya ang personal na buhay at trabaho. Kaya, ayan, kaya tunay siyang kahanga-hanga. Ganun pa man, kahit wala na silang spark, at least civil sila sa isa't isa. Kaya ang swerte mo, DJ, dahil matinong napalaki si Catherine ng kanyang mga magulang. Yun ang kanyang punto. Tumpak naman yan. At sabi naman ni Boy si Karagay, nagkasama nga sila sa Christmas special, pero iba yun dati ngayon. Wala nang spark kasi nga feeling ng mga panay at ng mga tao parang Tupperware na lang, lalo andun ang mga big boss, kaya go with the flow na lang sila. Tama naman dyan si Boy si Karagay. At si Lara May, sabi niya kanina, morning po nanay, kahit hindi naman po ako Katniel fan, parang naghalong tuwa, inis at awa ang naramdaman ko po, nay, nang mapanood kong nag-perform ang dalawa na magkasama sa Christmas special ng ABS. Tuwa kasi ang professional nila kahit awkward. Inis kay DJ at awa kay Kat. Pero kahit ano pong gawin nila, wala na yung kilig, yung spark. Pero saludo po ako sa pagiging professional nilang dalawa. Yun ang sabi naman ni Mayang, ni Lara May Abrugo. Yun, totoo naman, kapuri-puri naman po talaga ang tambalang ito. Nagkasiraman po sila tungkol sa kanilang relasyon. Talagang ibinigay pa rin po nila ang kanilang effort, ang kanilang pagiging professional para tumugon sa kailangan ng istasyon at ng kanilang mga tagahanga. Napaka-professional. Palakpakan natin talaga yung ganyan. Diba? Nay, ako po, sobrang nanginginig sa galit nang makita ko si Daniel. Paulo Obalde, magpapasko na, galing ka pa naman sa Holy Land. Tanggalin na natin yan, diba? Alisin na natin yan, anak. Mas maganda kapag nawawala yung galit natin sa dibdib. Kakapiranggot lang ang puso para lamnan natin ng ganyan. Okay? Eto, sabi ni Tita Nene Olanday, pinapakita pa rin talaga at pinadadaman niya kay Daniel ang sakit ng loob na ginawa sa kanya. Plastika na lang sila at iwas na iwas si Catherine kay Daniel, sabi ni Tita Nene Olanday. Ito ang ito yung pambansang damdamin. Doon sa pakikita nila kagabi, di ba? Talagang wala tayong maaasahan. Napaka-professional ni Catherine, no? Nakaya pa rin niyang humarap, di ba? At sa kanay, di ba, syempre, inaasahan ng mga tao dahil walay na sila, nakatutok sa kanila ang lahat ng tao. Kaya ito si Catherine, papakita ko sa kanila na mag-move on ako. Hindi pa ako nakamove on, pero mag-move on ako. At edukado ako. Yes, diba? Ganun yun. Edukado ako. Maaari akong magparamdam sa ibang paraan. Pero dahil nasa harap kami ng camera, sige, magpapaka-civil ako kahit pa bumubulwak sa galit ang puso ko. Ganun no? Correct. Ganon. At si Daniel naman, para wala kasing kaseryosohan, lulundag-lundag na. Akala mo, taklong na. The usual Daniel. Walang pagbabago. Very Daniel, di ba? Pero siguro nung pauwi na siya, naisip niya, hindi na yata ako makakadiskarte uli. Walay na. Parang na talaga. Pinatigas ng panahon, di ba? Ayun, nakakaloka ha. At sabi naman ni Ching Bautista Silverio, dito ako sorpresado pagka si Ching, pag si John, saka si Bradley, si Philip Villanueva, yan ang mga sila Dan, ito yung mga nagsusurpresang mensahe. Ang sabi niya, Nay, Catherine has moved on. She was just being civil and respectful to him. Huwag nang umeksena pa si Daniel. Sabi niya, true. Diba? Ayan yun. Yan yung sinasabi natin. At eto ang punto ni John. Ayan. Palakpakan natin ang isang Catherine Bernardo na edukado, talagang marespeto, at dahil contract star pa rin siya ng Kapamilya Network, sumunod pa rin siya sa sinasabi ng kanyang mga boss. Pero hindi niya isinama sa pagsunod ang kanyang puso na hanggang ngayon ay dumudugo dahil sa pangangaliwa ng boyfriend niya
ng mahigit na 1 dekada. Tama yan, Catherine. Palakpakan natin ang isang babaeng disente, marespeto at may pinag-aralan. Naku, sapul na sapul. Uy, mag-text naman kayo ng pananggalang para kay Daniel. Mapapaaray ka talaga dyan sa mga momento. Aray. Bakit wala? Wala man lang ako natatanggap. Babasahin ko rin po yan. Dapat lang, di ba? Para parehas ang laban. Pero wala talaga eh. Wala man lang kumakampi kay Daniel. Wala. Puro kay Kat. Kasi nga, talaga namang ang kumalat at pumaibabaw na kwento ay pangangaliwa. Alam naman natin, yung nangaliwa, talagang nakuday, makakatikim yan. At yung kinaliwa, sa kanya ang simpatya. Di ba? Yun. Nako, sabi pa ni Boycie, walay na, di mo na mauuto si Catherine. She has learned her lesson now. Nag-move on na siya and pabayaan nating maghilom na ang puso niya. Saludo ako sa iyo, Kat. Sabi ni Boycie Karagay, pahabol yan ni Boycie. O, di ba? At eto pa, naku Nay, please don't mention my name. I don't want to defend Daniel. He is not worth defending. Ay, di ba? Hindi naman kasi daw worth na idepensa. Okay. Nakalungkot yun. Pangalawang item natin, si Mrs. Min Bernal.